kama na nakatapat sa salamin. Ang salamin sa pagharap ng kama ay nagdudulot ng mga problema sa pagtulog. Ang mga salamin ay karaniwan sa mga modernong silid-tulugan. Ngunit sa pangkalahatan, ang pagkakaroon ng mga salamin sa kwarto ay hindi isang masamang bagay. Meron lamang isang bagay na dapat itong iwasan. Ang salamin ay hindi dapat nakaharap sa kama. Ito ay nagdudulot ng masamang panaginip at hindi mapakali na gabi. Maaari rin itong magdala ng isang third party sa iyong relasyon na pawang sumasali sa iyo sa kama at sinusuportahan ang pagtataksil. Itinuturing na labis na nakakasama sa pamilya at kahit na ang mga ugali ng pagnanakaw ng kaluluwa na mapanganib na espiritu na kinukuha ang kakanyahan ng mag-asawa. Mayroong dalawang lugar na maaari kang maghang ng salamin sa iyong silid-tulugan. Ilagay ang isang salamin sa dingding upang masasalamin nito ang pinto at hindi ang kama. Bibigyan ka nito ng isang linya ng paningin upang maaari mong makita ang sinumang pumapasok sa kwarto. Maaari mo ring ilagay ang isang buong salamin sa loob ng iyong pintuan na aparador upang magamit kapag nagbibihis. Siguraduhin lamang na isara ang pinto kapag tapos ka na. Ang isang bilog na salamin sa iyong kama ay lumilikha ng makinis at tuloy-tuloy na positibong enerhiya para sa mag-asawa na natutulog na magkakasama sa kwarto. Ang bilog na hugis ay walang matitigas na gilid. Tandaan na ang magkapareha ay pakiramdaming ligtas na may anumang mabibigat na nakabitin sa ulo sa kama. Siguraduhin i-fasten ang salamin ng ligtas. Ang isang salamin na nakaharap sa kama ay sinasabing nakakaubos din ng iyong enerhiya na maaaring magresulta sa kawalan ng tulog. Ang salamin ay nagdodoble at nagbabounce ng lahat ng uri ng enerhiya at maaari nitong matakpan ang katahimikan na kailangan sa kwarto para sa mas magandang pagtulog. Sinasabing ang salamin na sumasalamin sa kama ay maaari ding magdala ng mga bangungot. Ito ay dahil kapag tayo ay natutulog sa gabi, ang ating kaluluwa ay umaalis sa katawan. Kapag nakita ng kaluluwa ang refleksyon nito sa salamin, nagugulat ito na nagiging sanhi ng masamang panaginip at bangungot. Ang iba ay nagsasabi na kapag ang kaluluwa ay bumalik sa katawan, maaari itong magkamali sa imahe sa salamin mula sa tunay na katawan na humahantong sa pagnanakaw ng kaluluwa.